Music and News FM station of RMN sa Cotabato. 90.9 DXNY. Oras mga kasama, 7:42 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Magnitude 6.3 na lindol yumanig sa Mindanao kagabi. Headlines. Media technician binaril patay sa Sultan Kudarat MDN. Headlines. Tatlong dating rebelde sa Maguindanao Sur nagbalik loob sa pamahalaan, 5 mataas na kalibre ng armas isinuko. Headlines. Donation drive naman para sa nasalanta ng Bagyong Inday inilunsan sa Jamiat Cotabato. Lalaki naman ay nagpakalat ng misinformation laban kay ICM, iniharap ni MLG Minister Bayam sa publiko. Headlines. 1 billion pesos na revolving fund isinusulong sa BARM para masiguro ang napapanahong Hajj operations. Headlines. Popapro Secretary Mel Sarmiento nagpaayag ng pagpupugay sa pamumuno katatagan ng LGU sa BARM. Headlines. MOH BARM nagbabala sa mga maling impormasyon sa deworming incident sa Cavite. Headlines. At 10age pregnancy na natiling hamon sa Region 12. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang umaga tayo ng Miyerkules, 15 sa buwan ng Hulyo 2026. Kami yung tagapagbalita, Radyo Man Sabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Binawian ng buhay isang broadcast media technician ng isang radio station sa Cotabato City makarang pagbabarilin kahapon ng hapon sa bahagi ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Kinilalang biktimang si Ginong Dennis Pido, 56 anyos, radio technician ng Notre Dame Broadcasting Corporation at residente ng North Cotabato. Nangyaring insidente pasado alas 3 kahapon ng hapon sa bahagi ng Barangay Limbo, Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Ayon sa sinabi sa DXMY ni Police Lieutenant Colonel Bashir Alindo, Chief ng Sultan Kudarat Municipal Police Station, sakay ang biktima ng kanyang Honda CRF 300 mula sa North Cotabato ng sundan ng riding in tandem suspect at pinagbabaril sa nasabing lugar dahilan ng kanyang maagang kamatayan. Kahapon po, ito nga sir, nagkaroon po tayo ng shooting incident dito sa ang ating biktima po ay si Sir Dennis Pido. Siya po siyang 56 years old at in Suat Avenue, Cotabato City po sir. So as of this time sir, ay isa po siyang nasa broadcasting po, isang technician. Siya po, ang krimen po ay nangyari po dito along Cotabato Davao National Highway sa may Barangay Limbo, Sultan Kudarat. The incident sir is we are still now conducting investigation para po sa identification ng ating suspects po. Yung ating victim, akay po sa kanyang motorcycle na Honda CRF 300. So, po ay sinundan ng ating mga suspect na RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nagdamo ng tama ng bala sa kanyang katawan si Pido na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Papunta umano sa kanyang trabaho sa Cotabato City ang biktima ng maganapang krimen. Sa investigasyon ng SKMPS, lumalabas na 2 riding in tandem suspect ang namataan sa CCTV na nakahagip sa insidente. Patuloy ngayon ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang mga suspect. po siya ng 4 na bisis at yun po sir, sa kasamang pala po siya sir na matay sir. Opo, actually nga ipapunta po siya sa kanyang trabaho going sa Cotabato City. Ganon din po, sinundan po siya sir. Yung mga suspect natin, mayroon naman po tayo nakuha na kuhan siya CCTVs but still developing that sir, that footage, no? Maano natin, possible identification na sir ng suspect. Possible sir, ganon sir. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita mga kasama, voluntaryong sumuko naman sa pamahalaan bitbit ang kanilang mataas na kalibre ng armas. Ang 3 dating kasapi ng armadong grupo sa sinagawang culmination program ng Modified Community Support Program ng 34th Infantry Battalion sa Barangay Bialong, Sarifaguac, Maguindanao del Sur. Kabilang sa mga isinukong armas ang isang rocket-propelled grenade, Garand rifle at 2 pistol
na formal naman ang tinanggap ng 601st Infantry Brigade. Ayon sa militar, ang nagbalik loob na tatlo ay bunga ng patuloy na information campaign na naghihikayat sa mga remaining members ng armadong grupo na isuko ang kanilang mga armas at samantalahin ang programang pangkapayapaan ng pamahalaan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:47 ng umaga mga kasama sa ibang balita naman, niyanigan ng magnitude 6.3 na lindol ang timog silangang bahagi ng Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental maghahating gabi kagabi kung saan naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ito ang sinabi sa DXMY ngayong umaga ni Cagayan de Oro City at Cotabato City Seismic Station Officer in Charge, Engineer Rainer Amil Bahar. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang ahensya ang sitwasyon habang wala pang naiulat na malaking pinsala o nasawi kaugnay na nasabing lindol. Pagyanig kagabi, at July 14, exactly 11:49 in the evening, kung saan ang center is 53 kilometers southwest ng Balot Island, Sarangani, Municipality of Sarangani, Davao Occidental. So naramdaman po ang pagyanig. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita, umabot sa Intensity 5 ang naranasang paghinig sa mga karating lugar ng Balot Island. Nagsimula ito sa karagatang bahagi ng isla na sa ring sentro ng paghinig. Ayon pa kay Emil Bahar, ikinokonsidera pa rin aftershock ang paghinig kagabi sa naganap naman na 7.8 magnitude na lindol kamakailan. At po ng halos intensity 4, intensity 3, and intensity 2 yung mga kalapit bayan. Yes po, sa dagat po siya. Kung makita niyo yung mapa, 53 kilometers southwest yan ng Balot Island. Nasa dagat na po ito. Dagat na po. And babang RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:49 ng umaga mga kasama sa ibang balita pa rin, nananawagan ng tulong ang mga magsasaka sa lokal na pamahalaan ng DOS dahil sa ilang araw ng patuloy na pag-aapaw ng tubig ilog na sumisira sa mga pananim sa Barangay Bunged, Dato Odinsinsu at Maguindanao del Norte. Ayon sa isang magsasaka na nagbahagi ng video, halos buong sakahan sa Barangay Bunged ang apektado sa pag-apaw ng tubig kung saan napeperwisyo na ang mga ito at nasasayang ang kanilang mga pananim. Nais nila na sana heavy equipment ng lokal na pamahalaan ang kakalkal sa daloy ng tubig upang hindi ito tuluyang malubog ang kanilang mga sakahan na napakalaga para sa mga ito. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pang balita mga kasama, nagsagawa naman ng donation drive ang Jamiat Cotabato and Institute of Technology Incorporated na nakatakdang ipamahaginawan sa mga pamilya na apektuhan ng bagyong Inday sa Maguindanao del Sur. Sinabi ni Students Affairs Dean Salindato Kusain na ito ay hindi bago na sa programang isinasagawa nila dahil simula noon ay tumutulong na ang mga ito sa pangangailangan ng mga apektado ng kalamidad. Hand donation drive po ay para po sa panawagan para makalikom o humingi ng tulong para sa mga kababayan na natin na naging or apektado nakaraang bagyong Inday. So alam po natin na although nakaraan na po or lumipas na po yung bagyong Inday, meron po itong naiwan na epekto. At gaya po ng nakikita niyo sa ating tarpaulin, isa po sa mga target area Maguindanao, Doctor or Mopay. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nagbigay din mga kasama nagbigay din ng mga Islamic perspective sa nasabing gawain si JCIT Kuliah Department Dean Dr. Muhammad Gandalo na magiging gabay at pangikaya sa lahat na makibahagi sa kanilang programa. Sa ngayon ay bukas sa mga nais na magbigay ng kahit gaano kalaking tulong sa mga nasalanta ng nasabing sakuna ang pamunuan at makakaasa ang lahat na maiabot sa kung sino ang labis na nangangailangan ng tulong na kanilang ibibigay. So, mubadara no mga sa ICC kano kabalimod kano mga tabang manot matiwalo para siya kano mga naipiktuhan no si magad pa niya nagkapilagay Baguio kinapaulan kinandagan bilang niya ba sa maya niya so kuha na tanong program tanong initiative ng mga estudyante. So, RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Alas 7:52 mga kasama yung ating oras sa iba pang balita ng pahayag ng pagkilala ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa pinakitang pamumuno, katatagan at dedikasyon ng mga lokal na pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region sa gitna ng mga hamong idinulot ng Super Typhoon Inday at ng Enhanced Southwest Monsoon. Ayon sa UPAPRO, nakapagbigay inspirasyon ang ipinakitang tibay ng BARM sa gitna ng mga kalawidad. Sa kanyang official statement na ipinalabas, ipinahayag ni UPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento na sa gitna ng mga hamong ito, ipinakita ng provincial at ng municipal government units ng BARM ang kanilang pambihirang tapang, lakas ng loob at matatag na pamumuno. Nabatid na humigit kumulang 250,000 pamilya ang naapektuhan ng nagdaang kalamidad dito sa Bangsamoro Region. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:53 ng umaga mga kasama, 10 mga bayan na kinabibilangan ng 8 bagong tatag na munisipalidad sa Special Geographic Area BARM kasama ang mga bayan ng Pagalungan at Datomuntawal sa Maguindanao del Sur. Ang lumahok sa Babay Gender and Development Forum kahapon sa Midsayap, North Cotabato. Sa panayam, sinabi ni United Nations Population Fund Cotabato Sub-Office Head Romina Santa Clara na ito ay upang palakasin ng gender and development sa mga kababayan mula sa mga nasabing bayan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:53 ng umaga. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Makasama tuloy sa mga balita, humingi ng pamanhin sa publiko ang isang lalaki marang umanong magbahagi ng maling impormasyon at panirang pahayag laban kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami mahakuha sa social media. Ayon kay MLG Minister Jordan Bayam, personal siyang humarap sa Ministry of Interior Local Government upang ipahayag ang kanyang pagsisisi. Sa sinagawang pagharap, pinaalalahanan ng MILG ang naturang individual na maging responsable sa paggamit ng social media at iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at maaring o mampanirang nilalaman na maaring magresulta sa pananagutan sa ilalim ng batas. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:55 ng umaga mga kasama, sa ibang balita pa rin, naghain ang panukalang batas sa Bangsamoro Parliament upang maglaan ng 1 billion pesos revolving fund para sa Bangsamoro Pilgrimage Authority o BPA. Sa ilalim ng panukala, magagamit ang pondo sa advance payments ng mga pangunahing gastusin sa Hajj upang matiyak ang maayos at napapanahong pagdaraos ng banal na paglalakbay ng Bangsamoro Muslims. Nakasahad sa BTA Bill number 472 o ang panukalang Hajj Revolving Fund Act of 2026 na ilalaan ang revolving fund sa paunang pagbabayad ng Hajj slot reservations, hotel accommodations, transportasyon at iba pang kinakailangang serbisyo para sa taunang Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia. Ang paunang bayad na babalikatin ng BPA muling maibalik sa revolving fund sa oras na makapagbayad ang mga kwalipikadong pilgrim. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mainit naman tinanggap ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf mahakuha ang UN delegation sa panguna ni Arnold Peral, UN Resident Coordinator, sa isang courtesy call sa tanggapan nito. Kasama sa delegasyon ni sina UN Security Advisor Raki Sina,
at UN Information Center Public Information Assistant Jory Pamintuan sa pulong muling pinagtibay ng BARM government at UN ang kanilang matagal ng ugnayan at pagtutulungan sa pagsusulong ng peace building, sustainable development, humanitarian action at mabuting pamamahala dito sa Bangsamoro. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Naglabas ng opisyal na payag ang Ministry of Health BARM kaugnay ng insidenteng kinasangkutan ng isang grade 4 learner sa 13 Martires City, Cavite matapos ang isinagawang school-based deworming activity. Ayon sa MOH BARM, wala pang pinal na konklusyon sa sanhi ng insidente na batay sa paunang medical assessment. Posibleng dulot ito ng implikasyon o impeksyong nauwi sa septic shock. Ngunit patuloy pang sinusuri ng mga eksperto kung may iba pang salik o kung may kaugnayan ito sa isinasagawang deworming. Binigyan din ng ahensya na ang mga gamot na ginagamit sa National School-Based Deworming Program ay kinakailangang ligtas at matagal nang ginagamit sa buong mundo. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Pumalangawan naman ang Rion 12 sa may pinakamataas na naitalang bilang ng mga kabatang edad 15 hanggang 19 na nabuntis batay sa resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey ayon sa ulat. Ang mataas na antas ng teenage pregnancy ay may malawak na epekto sa mga kabataan, pamilya at buong komunidad bilang tugon sa patuloy na hamon ng teenage pregnancy. Sa Sorsogon Region, pinalawak ng ahensya mga hakbang at programang naglalayong palakasin ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa responsableng pagdidesisyon at health reproductive. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, opisyal ng idiniklara ng Department of Agriculture na malaya na sa highly pathogenic avian influenza o HPAI o bird flu ang lalawigan ng North Cotabato. Ang deklarasyon ay nakasad sa Memorandum Circular number 32 Series of 2026 matapos mapatunayan ng matagumpay na pagpigil at pagsubaybay laban sa sakit. Ayon sa Office of the Provincial Veterinarian o OPVET, naging posible ang deklarasyon dahil sa maigpit na pagpapatupad ng quarantine protocols, tuloy-tuloy na monitoring sa mga poultry farm, information campaign at koordinasyon ng pamahalang panlalawigan, DA at mga lokal na pamahalaan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sumunyo ang kalipunan ng ating balitaan ngayong umaga ng Miyerkules sa 15 sa buwan ng Hulyo 2026. Radyo Manebs. Magandang umaga kay Danny Labrador ng Iloilo. Hoy. Samsudin Mamasaunda ng SGA sa may Ligawasan. Good morning. Magandang morning din kay Dato Ungad Zia Zoya, si Muhayden Tagigaya. Good morning. Si Tess Amid, good morning. Sa ngalan po ng mga kasamahan sa News Center, Radyoman Daisy Mangod at Radyoman Julie Mapalaw, sa Technical Digital, Radyoman Ricardo Eric Madamba Jr. Kami nyo nakasama, Radyoman Eb Sabang at Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.